Ito yung ibang version ng Maha Blanca na sigurado kung di mo pa nagagawa. Ito kasi yung version na mas pinasarap at mas pinadali ang paggawa dahil di mo na kailangan maghalo-halo ng matindi para lang makagawa nito. Sobrang bilis lang nito lutuin guys. Dito sa bowl naglagay lang tayo dyan ng isang maliit na lata ng evaporated milk, isang maliit na lata ng condensed milk, at isang pack ng 200 ml na gata. Mas masarap at mas malasa guys kung kakang gata yung gagamitin nyo dito. Yung tipong walang halong tubig at purong gata lang talaga. Kung sakali palang maramihan yung gagawin nyo nito guys, doblehin nyo na lamang po yung sangkap na ipinapakita natin ha. After nga nating mahalo thoroughly itong mixture, sunod na natin dyan itong kinayod na buko at isang lata ng cream corn. Isingit ko lang palang i-shoutout tong sila Ma'am Michelle Perlas ng Taguig, Ma'am Lina Bartolome ng Pampanga, Ma'am Lynn Icoli na nakatira din sa Pampanga, at si Ma'am LV Katakutan ng Bataan na laging nakasubaybay sa mga recipes na ginagawa natin. Salamat po lagi sa inyo. Hinalo-halo ko lang pala maigi yung mixture dito. Then saka na tayo dyan maglalagay ng 1½ cup ng glutinous rice flour. Kung sa typical na Maha Blanca is cornstarch yung ginagamit, dito naman sa pinalevel up na version natin ng Maha Blanca, glutinous naman yung gagamitin natin. Mas level up to kasi may lagkit texture kang mararamdaman na para bang nakain ka ng kakanin na malagkit. At sure din ako guys, matutuwa ang bisita or pamilya mong kakain nito. Dito nga guys, pagkahalo ng mixture, ay isi-set aside muna natin yan. Ipe-prepare lang natin itong paglalagyan natin. Bale, papahirang ko lang ng mantika tong lianera at siyang lagay na rin ng parchment paper sa ilalim. This way kasi, mas madali nating matatanggal sa lagayan yung Maha Blanca natin. Matapos nyan, pwede na nating isalin yung mixture dito. Nga pala guys, sa mga gusto rin magpa-shoutout sa mga videos na ginagawa natin araw-araw, pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo and mag-comment ka na din dyan sa ibaba kung taga saan kayo para naman sa susunod nating upload kayo naman yung mabati ko. Salamat po lagi. Bale dito nga guys, pagkasali ng mixture sa 4 na lianera, istatak pa naman natin yan ng aluminum foil. Mas okay kung may ganto para di matuluan ng tubig yung mixture na iluluto natin. Kung ayaw nyo namang gumastos ng aluminum foil, pwede namang kumuha na lang kayo ng dahon ng saging at siyang ipangtakip dito sa lianera natin. Or pwede rin naman lagyan na lang ng tela yung takip ng steamer natin. After nyan, pwede na natin yung lutuin. Sabi ko nga kanina, wala nang halo-halo pang magaganap sa pagluluto nito. Dahil i-steam lang natin to ng 30 minutes until maluto. O diba guys, mas convenient at di mahirap tansyahin kung okay na ba yung pagkakaluto ng Maha Blanca natin. After ng 30 minutes, buksan natin tong niluluto at pwede na yang hanguin at palamigin. Mas okay kung tatanggalin nyo yung foil at itatapat sa electric fan para mas mabilis lumamig. Once wala nang init, scrape lang natin yung gilid nito. Then sakay taob sa lagayan. Grabe talaga guys oh, itsura pa lang nito. Tatakamin ka na talaga. And that's it guys. Pwede na nating lantakan itong mas pinalevel up na version ng Maha Blanca. Make sure na magluto ka nito sa mga okasyon ha, para naman bago sa panlasa ng pamilya or bisita mong kakain nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan mo na din gumawa nito.